Chapter 95, Tryout. Bago natin simulan ang Chapter 95, konting recap muna tayo. Matapos ang laban ng Blue Lock sa Worlds 5, nalaman ng JFU na nagbayad si Igo ng malaking pera. Nagalit sila sa laki ng pera na winaldas ni Igo. Bigla naman nagsalita si Bharat Sutta at sinabing cancel na ang Blue Lock project. Dahil dito, napasabi si Igo na ipapakita niya sa kanila ang resulta sa malaking laban na magbabago sa Japan. Maya-maya, pinakita na nga ang 7 kapunan na nakaklear ng second selection. Sila ay tinipon sa isang silid. Si Isagi ay nakahinga ng maluwag nang makita sina Nagi, Baro at Chigiri. Sumunod naman dito ang pangatlo at ang pang-apat na team. Nang pumasok ang ika-5 team, napansin ni Isagi si Nico. Bumukas ang pinto para sa ika-6 na team at biglang may 3 players na bumagsak. Napansin ni Nagi na wala si Reo at Kunigami. Sinabi naman ni Isagi na sigurado na sila ay nasa huling team. Gayunpaman, ang huling miyembro ng ika-7 team ay lumabas at hindi ito si Kunigami. Ipinaliwanag ni Reo na natalo sila at siya ang napili. Nagsalita si Shido tungkol kay Kunigami. Sinabihan siya ni Isagi na tumahimik. At tumugon naman si Shido ng sipa. Mabuti na lang, hinila siya ni Chigiri. Lumabas naman sa screen si Igo at nag-anunsyo ng isang laban. Laban sa U20 team ng Japan na kung manalo sila, makukuha nila ang posisyon ng nasa U20 at maisasalba nila ang Blue Lock Project. Alam ni Isagi na ang football ay para sa mga strikers. At dahil sa kanyang pangarap na malapit ng matupad, ay hindi siya makakapayag na isara ang Blue Lock. Nag-umpisa nga ang Chapter 95 na kung saan in-announce ni Igo na ang laban ay magaganap pagkatapos ng 3 linggo. Led by Itoshi Sei, Japan U20 team versus Blue Lock 11. Sinabi din ni Igo na kung manalo sila, makukuha nila ang posisyon sa U20 national team. At ang pagkatalo ay pagsasara ng Blue Lock Project. Dagdag pa nga ni Igo, ang Blue Lock daw ang siyang magbabago ng Japanese football. Ang laban para matukoy ang Japanese national U20 team. Nagbalik tanaw si Isagi. Sa isip niya, kung manalo siya dito, makakasali siya sa U20 team at magagawa na niyang baguhin ang kanyang buhay sa laban na ito. Biglang salita ni Raichi at pinahinto si Igo sa pagsasalita. Naintindihan daw niya na ito ay isang pagkakataon para sa kanilang lahat. At tinanong ang tungkol sa Blue Lock 11, kung paano daw ba pipiliin ang mga miyembro. Hinala naman ni Gagamaru na gagamitin ang ilan sa kanila sa deciding match bilang midfielders, defenders, and even goalkeeper. Patuloy nga dyan sa pagsasalita si Igo. Bukod nga daw sa mga forwards, kailangan nga nilang magmadali upang makabuo ng isang team. Komento ni Tokimitsu, sobra naman ata yon, ang mga kalaban natin ay actual defenders, midfielders at kung ano pa. Tama? Patanong na kanyang dagdag. Sagot naman ni Aryu, itong suliran din nga daw na ito ay hindi niya inaayawan dahil isa itong improvement. Nagalit nga dyan si Igo at sinabing tumahimik sila dahil hindi nga daw siya bobo. Ipinaliwanag na nga ni Igo na ang Blue Lock ay bubuo ng team na nakatuon sa mga sumusunod na 6 na manlalaro. Sila ay mga nangungunang manlalaro sa kasalukuyan ayon sa kanilang overall evaluations. Kailangan nga raw din nilang sumugal sa pinaka-rational na paraan dahil 3 linggo na nga lang bago ang laban. Tinawag na nga ni Igo ang nasa top 6. Number 1, Itoshi Rin. Number 2, Shido Ryusei. Next, Karasu Tabito, number 3. Number 4, Otoya Eita. Number 5, Yukimiya Kenyu. At ang panghuli, number 6, Nagi Seishiro. Biglang taas kamay si Yukimiya at tinanong ang dahilan ni Igo para ilagay siya sa ika-5 pwesto na kung ano ang pinagkaiba niya sa first place. Sagot naman ni Igo, simple lang dahil sa 35 players ay tanging si Itoshi Rin at Shido Ryusei lamang ang nakagol laban sa World Select Team. Sunod, binasa raw niya kung ilang goals ang na-score nila sa first selection. At ayon din sa World Select Players' personal evaluations. Lastly, gumamit daw siya ng sarili niyang judgment. Nasagot ba niyan ang iyong tanong, Mr. Model na 4 ang mata? Tanong ni Igo. Nakangiti namang sumagot si Yukimiya, sabay sabing, "Yes, thank you very much."
Pagkatapos nun, nagpatuloy si Igo sa pagsasalita. Ipinaliwanag niya ang susunod na pagpipilian. Una, ang nangungunang anim ay hahatiin sa pares, sa pababang pagkasunod-sunod at ia-assign sila sa ranggo A, B at C upang makagawa ng 3 kapunan. Next, ang natitirang 29 na manlalaro ay magdedesisyon raw sa kanilang sarili kung aling kapunan ang gusto nilang salihan. Pagkatapos, maidadagdag sila sa kanilang napiling kapunan sa randomized group of 3 upang makagawa ng kumpletong pangkat na 5. Magkakaroon naman ng pagkakataon ang bawat kapunan na maglaro sa isang laban na 5 versus 5. Sabi pa ni Igo na ang top 6 daw ay maglalaro sa maramihang laban. Ngunit ang natitirang 29 ay isang pagkakataon lamang. Ito na nga ang final task ng revised third selection na may position bilang regular sa National Under-20 Team of Japan lineup at oras na para sa kanilang tryout. Nagsalita nga dyan ang 3, naintindihan daw ni Aryo ang paliwanag ni Igo. Sagot naman ni Tokimitsu, ang final selection daw ay parang pro-ward. Samantalang handa na nga si Igaguri sa gaganaping tryout. Nag-iisip naman si Isagi kung aling kapunan ang kanyang sasalihan. Patuloy nga sa pagpapaliwanag si Igo, ang 29 daw na hindi kasali sa top 6 ay hahatiin sa 3 grupo. 3 times 9 teams equals 27 players. Ang isang team ay kukulangin ng isang miyembro. Kaya bilang exception, isang tao daw ay may pagkakataong maglaro sa 2 laban. At ang karangalan na iyon ay mapupunta sa top number 7, Bachira Meguro. Hindi nga dyan makapaniwala si Bachira at sa bandang huli, makikita nga dyan ang saya sa mukha nito. Napatingin naman si Isagi, kina Rin, Nagi at Bachira. Naisip niya na mas nakakataas ang mga ito. Bumukas ang pinto para sa top 6 dahil tutuloy nga raw sila sa ibang silid. Habang paalis na nga ang top 6, nagsabi pa si Igo na ang ranggo nila ay maaari pang bumaba batay sa kanilang performance sa gaganaping tryout. At ngayon, para naman sa natitirang 29, sinabi ni Igo na ang susi para maklear ang tryout ay nakadepende daw sa kanilang performance sa laban na kung saan kailangan nilang ipilit ang kanilang sarili. Ipakita na kaya nilang makipagsabayan at higitan ang top 6. Dagdag pa ni Igo na ang top 6 ay isang challenge sa kanila bilang kalaban at hindi daw kasamahan para makipaglaban sa tabi ng mga ito. Kailangan nga din daw nilang nakawin ang kanilang pwesto at gamitin sila bilang tungtungan sa tagumpay. Sa susunod na 24 hours, kailangan nilang pumili ng kapunan na kanilang sasalihan. Nagtapos na nga dyan ang chapter 95 at may caption ito na pumili, umapela at mapili. Kung ibibilang mo ang iyong sarili bilang football player, manalo at angkinin ang iyong lugar. Next chapter 96, title, Chosen Path.